Just in, Alden spotted sa Dumaguete mga kasembreros. Bumili siya ng flowers bakit kaya no? Tapos, si Kath naman ay ninang obligations, no? Yan at marami pang items sa vlog na ito mga kasembreros. Unahin ko itong parang malalim na sinabi ni Alden mga kasembreros. Parang yung point niya dito ay huwag kang mamili ng approach, no? Something like that mga kasembreros or babatiin. Somehow throwback ang video na ito. Sabi niya dito na parang life lesson niya mga kasembreros. Sabi niya, huwag kang mamili ng kilalanin mo. Everyone deserves mga kasembreros to be known. Everyone is worthy of an attention that you give to him. So never choose kung sino yung kikilanin mo mga kasembreros. So ito pala yan natutunan niya sa kanyang nanay mga kasembreros. One of the life lessons na kanya natutunan kay Nanay Rio or kay Mami Rio niya mga kasembreros. So sobrang naka-inspire mga kasembreros kasi kahit na yan matanda na si Alden, although throwback ito, nasa 20s pa yata dito si Alden mga kasembreros. So dala-dala naman niya yung life lesson na iyon na mapa-fan, mapa-ordinaryong tao, mapasino man dyan kung gusto mapa-picture or approach niya mga kasembreros. Ito talagang ginagawa ni Alden. Kapag he's living his testimony mga kasembreros, no? He talks what he preaches mga kasembreros, or he walks what he talks mga kasembreros. So ganun po siya, talagang amaze lang mga kasembreros ang buhay niya. Phenomenal box office yun ni Ma'am King. Tapos post ni Alden sa kanyang Instagram, bumati siya of course no ng Happy Father's Day sa lahat ng tatay mga kasembreros. So thank you for your constant love and support. So parang share niya dito yung sa Myriad at saka sa AR Foundation na posts mga kasembreros no about Father's Day nga. So parang nag-share siya dito ng dalawang parang larawan ba no? Yung isa walang mukha, yung isa naman ay parang may mga dito may picture or shadow ng tatay and then dalawang anak mga kasembreros sa AR Foundation naman ito niya. Phenomenal box office cinema King no, talagang nakaka-inspire. So si Daddy Bay talaga makita mo na talagang pinalaki siya ng tama mga kasembreros. So yung values, yung mga life lessons apart from Mami Rio of course ay talagang isa sa pamuhay ni Alden. So dito kasi si Alden ay reflection ng kanyang tatay no. Kasi kung anong klaseng magulang ka, yung ugali ng anak mo magre-reflect din siya mga kasembreros. So kung paano pinalaki si Alden ng kanyang tatay, ng kanyang nanay and the people around him ay ganun siya no, talagang nakaka-inspire mga kasembreros. So na-miss ko lang yung samahan ng magbalae sina Daddy Bay at saka si Papa Ted. Hindi, joke lang po mga kasembreros. Si Papa Ted no ni Catherine mga kasembreros na kung saan ay nagsama na sila once no nung premiere night ng ng Hello Love Again mga kasembreros. So family is life talaga no sa Fulkerson family mga kasembreros, kung kaya salute to Daddy Bay as well for raising Alden up in such a good way mga kasembreros. So nakakatuwa lang at saka nakaka-inspire lalo na sana maraming Alden, maraming Daddy Bay pa ang magkaroon sa mundong ito mga kasembreros. Tapos ang cute nito, 'di ba kahapon bisikleta si Alden mga kasembreros na nagbike siya. Tapos may isang pala dito, isang tatay na buhat-buhat niya yung kanyang baby. Tapos parang tumatakbo sila mga kasembreros no. Parang nag-run sila kahapon. Tapos ang nangyari dito ay nagpicture sila. Tapos ang sabi niya, yung may photo bomber sa likod no. Tapos ang photo bomber ay si Alden mga kasembreros. So hindi ito maiwasan kasi nasa kalye no, nasa highway si Alden. So maraming mga tao din ang tulad nito no, nagjo-jogging
may healthy lifestyle din po mga kasembreros. So definitely ay maraming napitikan siya, no, na picture na nakuhaan siya mga kasembreros ng nagkuha ng larawan na ito. So ang cute lang ni kuya, no. So magja-jogging ka lang naman pero napicturean ka at saka may photo bomber sa likod, no. So parang ginawang main actor or main person dito yung tao sa harap na si kuya, tapos naging photo bomber na lang tuloy si Alden sa likod. So ang cute lang, no. Tapos speaking of Father's Day, si Angel na bunsong baby, no, bunsong anak ni na Daddy Bay at saka ni Mama Rio ay nag-post din po sa kanyang Instagram story ng pagbati, no, sa kanyang Daddy Bay mga kasembreros. So happy Father's Day Daddy, tapos heart, no, tapos picture ni na Daddy Bay at Angel mga kasembreros, no, na sobrang sweet na sweet ang mag-amang ito mga kasembreros. Tapos add ko ito, no, si Laysam pala tsaka si na Alden, parang nag-meet, hindi ko na alam kung ano ito, kung nag-celebrate sila ng birthday celebration ni Laysam, na nag-meet sila ng Stars on the Floor production team. Kasi kagabi lang to pinost sa TikTok account mga kasembreros. So hindi ko sure kung ito po ay recent kasi kagabi lang siya pinost. Pero parang malabo din naman na i-meet pa ni Laysam yung Stars on the Floor production team. Tapos mag-celebrate siya ng birthday, no? Not unless na talagang nag-organize ng gantong event mga kasembreros. So pwede rin kasi 4 hours ago ang pag-post dito ng mga kasembreros. So nandito si Mama Ten and of course yung mga sumayaw, mga parang parang throwback pala ito mga kasembreros, no. Na name is J. Instagram mga kasembreros at saka sa TikTok, no. So sina Laysam, si Mama Ten and the rest of parang batch 1, hindi parang batch 1 ba to, batch 2 kasi nandito sila Sugar, parang so parang nag-team up yung batch 1 and batch 2 mga kasembreros na mga dancers, no, ng Stars on the Floor. So pero yun talagang nakakatuwa lang na nagpa-picture sila mga kasembreros. So hindi pala ito birthday ni Laysam na event, parang lang na-repost lang or na-throwback na pag-post mga kasembreros. Tapos 3 hours ago pinost ito ng AR Troopers Art 02. No, good morning Alden Richards, good morning A-Team. Happy Father's Day sa mga tatay na fans ni Alden at Happy Father's Day din sa mga tatay natin. So tapos picture ni Alden dito na parang kumakanta, no. Tapos may cap mga kasembreros. Hindi ko lang, parang throwback ito mga kasembreros. So maraming salamat, no, sa mga sa admins ni Alden na sobrang sipag sa pagpo-post. Tapos yung Kath na pinost nito sa kanyang Instagram account bang actually mga this, no. So OO Nandakali, so parang Nan. So yung pangalan ng mga business nito siguro ay kasi yung nakatag dito ay Bernardo Kath Ninang duties with OO Kali. Parang Kali. Okay. Una and Kali. Na something like that yung pangalan ng babies nito. Mga kasembreros. Hindi ko din sure kung sinong babies ito mga kasembreros, no. Pwede ba kay Ma'am Dimples Romana? Alam ko parang malaki na yung anak ni Dimples Romana so baka sa mga friends, no, or sa mga malapit na friends siguro ni Kath ito mga kasembreros na anak, no. Tapos siya ay ninang ng Ona and Kali or Kali or Kaylee mga kasembreros. Tapos ang cute ng ginawa ni LMS TV dito, no, mga kasembreros, parang inedit yung Kath din na gumalaw-galaw.
sina Alden and Kath, mga kasombreros. So ano rin to, solid din to na admin, no, ng Kath din, mga kasombreros. So parang naka-orange dito si Kath and si Alden naman ay naka-black, mga kasombreros. So pero definitely ay edited ito, mga kasombreros, no, and mga Cath-fanatics. Tapos major item tayo, no, just in. Nagulat ako dito kasi wala to sa parang wala sa dito sa kalendaryo natin, no. Parang akala mo gumagawa tayo ng schedule ni Alden, no. So parang nagulat ako na Dumaguete, di ba sa Negros Occidental ito, Negros Oriental Province, mga kasombreros. So ang iniisip ko dito, kasi natutuwa ako sa mga comments ang iniisip ko dito, ginawang tourism ambassador si Alden ng Negros Oriental, mga kasombreros. Kasi ang layo no. Negros is Visayas. So alam natin si Alden na nasa Luzon, pero dito ay parang gumagawa siya ng video tapos nagsasalita kunwari, tapos yun, pinagtitinginan siya ng mga tao, of course, no. So so trabaho si Alden kahit Sunday. So palong-palo, no, at saka lagari na naman si Soiti. Wala siyang audio parang yun, music background man siya, mga kasombreros. So Negros Oriental Provincial Tourism Board. So nag-post ito. Pero tingnan natin, no, sa mga susunod na araw or sa mga susunod na update natin kung ano yung gagawin niya or ipopost, mga kasombreros. So natutuwa ako sa mga nag-comment ng mga na mga taga Negros, mga kasombreros. So yun talagang dito nakakatuwa lang yung yung kasi di ba parang ang layo parang isipin mo na ay parang bandang Luzon lang si Alden, pero napunta na siya sa Visayas, mga kasombreros. So yun dito parang naka-black or naka-brown, dark brown si Soiti, mga kasombreros, no. So magbabasa ako ng mga nakakatuwang comments dito, mga kasombreros, as a sort of pampagood vibes, no, sa ating Sunday. So happy Father's Day pala sa lahat ng mga tatay natin dyan. So sabi dito ni Rosefi Tagulo, sabi niya, celebrity model influencer, bisag how many people will signed in just has Pantawan Boulevard. Thanks a lot for your welcome to the city of Dumaguete. Thank you for giving importance in choosing Dumaguete, that you came here international or intentionally for many reasons. Tapos sabi naman isa dito, si Derja, ni Suroy si Alden na mista siguro siya sa Vice Ocute unya adto man jud Sanbar sa Bisaya kasi matagaan sa mga Negros Oriental, mga kasombreros. So may isa akong live na napanood na taga Negros Oriental sila, so nagbibisaya siya. Nagulat ako, akala ko Ilonggo yung mga tao doon so sa Negros Occidental pala may Ilonggo, kasi ako Ilonggo ako, so marunong ako magbisaya. So talaga ako nakaka-relate ng nila nakaka-relate ng language or ng dialect, mga kasombreros. So yun, marami actually nag-comment dito, no, pampagood vibes. So, sabi niya, duro kog pangita galaag-laag DIL. So isa parang sabi niya dito na parang sinikinikay, sabi niya, matagal or dami kong hanap sa iyo, andito ka lang pala, pagala-gala, sabi niya ganoon. Sabi niya, abi na ako ga-hiking ka na hindi ka sa boulevard. Sabi niya, akala ko nag-hiking ka, nasa boulevard ka pala. Sabi niya, why did you arrive there? I just bought you puto and chocolate. Why did you arrive at the boulevard? Sabi niya, ba't pumunta ka dyan? Binahan kita ng tsokolate at saka puto. Sabi ng isa, mga kasombreros. So sobrang yung mga Ilonggo at saka mga Bisaya, no, usap-usap sa comment section, mga kasombreros. So marami ang dito, nag-comment, mga kasombreros. Ito rin po, no. Tapos isa sa mga major items natin, bumili si Alden ng flowers, no. Ito po ay post na the other day pa actually, no, ng isang admin sa TikTok. May pictures na mga flowers dito or bulaklak. Tapos parang siya, parang by set, what can those hands do? Sabi dito, no, ng niya, mga kasombreros, ng kanyang
caption. Tapos yung sa caption sa video at saka caption dun mismo sa post mga kasombreros. So kasi naka-hashtag dito bouquet tapos Alden Richards. Kung nakita niyo sa baba ng ng hashtag niya mga kasombreros, so 2 days ago. Hindi ko lang kung para saan to, no, baka hindi naman pwede. Kasi kung mga tatay, bihira naman sigurong magbigay siya ng flowers sa mga tatay mga kasombreros. Pero yun, hindi ko lang alam kung bakit naka-hashtag si Alden sa kanyang post na ito mga kasombreros, no. So medyo si TSZJ1. So yan nag-post dito. Pero yun, palaisipan kung bakit niya na hashtag si Alden Richards mga kasombreros. Pero siguro hinahangaan niya lang, no, si Alden mga kasombreros. Tapos last item pala natin ito, no, sorry, nag-post si Alden sa kanyang Instagram ulit mga kasombreros, no, ng kanyang prayer langin na sobrang na course, no, mga kasombreros and mga say by no sombreros tayo dyan, no, kasi yung iba talaga celebrate ng Father's Day sa labas, no, kumakain and so on. Sabi ni Alden dito, Dear God, thank you for alleviating every anxiety, fear, and worry that tries to weigh me down today. Help me to trust that you hold my life in your hands and that nothing I face is beyond your care. Fill my heart with your peace and remind me that I don't need to live in fear because you are faithful. Do not be anxious about anything, but in everything or in every situation by prayer and petition, with thanksgiving present your requests to God. That's Philippians chapter 4 verse 6. Help me to walk in boldness, knowing that your Spirit gives me courage and strength. Keep me from giving into the doubt or discouragement, and instead let me stand firm in faith, confident that you are with me in every step of the way. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden. So, actually, naman sa ating Kathleen items, no? Try kong play itong sinabi ni Alden, tapon nga natin for inspiration. Ako na, never sinabi lang yun sa akin na huwag kang mamimili ng pagkilalanin mo. Everyone deserves to be acknowledged. Kasi everyone is worthy of an attention that you could give to them. So never choose kung sino kikilalanin mo. Siguro that's one of the best life lessons I've learned from my mom na nagagamit ko up to now. Pang-artista talaga. Sobrang good boy naman. In short, yes. Makaka-relate po tayo sa Word of God ni Lord mga kasombreros. Ang title natin ay Huwag Ibigin ang Mundo. Napakaganda ito mga kasombreros. Sana po ay pakinggan po natin. 1 John chapter 2 verses 15 hanggang 17. Medyo mahaba po ito. Pakinggan lamang po natin, no? Sabi dito, Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the Father's love is not in him. For everything that is in the world does not come from the Father. The desires of the flesh and the things our eyes see and want in the pride of this life come from the world. The world and all its desires will pass away, but the man who obeys God and does what He wants done will live forever. So grabe, no, mga kasombreros. Ito po ay napakalalim na turo talaga ni Apostle John. So si Apostle John po ang nagsulat ng isa sa mga Gospels, no? 4 na Gospels, yung Matthew, Mark, Luke, and John. So yung sa John, mga kasombreros. So po tayo malito kasi si John the Baptist, siya yung nagbinyag, no? Kaya Jesus Christ and also proclaimed the Gospel in the kingdom of God as well. Tapos pinugutan siya ng ulo, no? Si John the Baptist, mga kasombreros, yun yung kanyang uri ng pagkamatay. Itong si John naman, John the Beloved, one of the 12 disciples ito. So si Apostle John lamang po ang namatay ng natural death. Okay? Namatay siya sa pamamagitan ng katandaan, mga kasombreros. So kasi nga siya yung itinakda ni God the Father or ni Jesus Christ na magsulat pa ng the Book of Revelation, yung pinakahuling libro sa Holy Bible, mga kasombreros.
So, grabe, no? Talagang yung sequence, yung pagiging organized mga kasimberos ng paglimbag, pag-imprinta ng Holy Bible, doon pa lang ma-amaze ka na, paano kaya na-arrange to? Paano kaya na-arrange to? So, talagang binigyan ng wisdom and guidance ng Holy Spirit mga kasembreros ang naglimbag ng Holy Bible, no, from the time na it was printed mga kasembreros. So talagang grabe ang Diyos kung kumilos sa kanyang salita, lalong-lalo na po mga kasembreros. So dito talagang talamak ito mga kasembreros. They really love the world, the desires. Hindi naman ibig sabihin nun na hindi mo pahalagahan ang pamilya mo, ang trabaho, or hindi ka mangangarap. So hindi naman ito yung ibig sabihin ni Apostle John dito mga kasembreros or ni Lord sa kanya sinasabi. So iba kasi yung kunwari ganito, kailangan natin ng pera. Yes, we need to work, we need to get a salary or get a decent job. Siyempre kailangan natin magtrabaho, kailangan natin alagaan yung ating mga anak, yung kapatid, magulang, asawa, and so on. So we need to be responsible, we need to be good stewards. Okay? Kasi ano yun parang isipin na, di pala dapat mahal ng mundong ito, so hindi ko dapat mahal ng kapatid ko, asawa, magulang, family members, and so on. So hindi po ibig sabihin na ganoon po siya mga kasmeresam. Yung mga tao kasi kapag, kunwari ganito you are too attached sa isang bagay, sa pera for example. Kapag masyado mong minamahal o iniibig mo ang pera, kasi hindi naman demonyo or hindi naman devil ang pera mga kasembreros, no? Kagaya ng sasabi na iba na yung pera yung ugat ng kasalanan or sa pera yung pera yung naging dahilan ng ng away or ng gulo or ng ano man dyan mga kasi hindi po ang pagmamahal sa pera. Okay, when you are definitely too attached sa pera, no, talaga nga yung mindset parating pera. So, ginagamit natin ang pera, yes, tama po yun. Pero wag nating masyadong mahalin kasi doon na siya nagiging idol, para nagiging Diyos na natin ang pera. So, hindi natin siya dapat gini-Diyos, ginagamit natin ang pera. So, ito parang ganito rin yung gustong sabihin ni Apostle John na yung mga bagay sa mundong ito, gagamitin natin. But we need to have that mindset na temporary lamang ang lahat-lahat ng ito. Okay, everything will pass away. So, wag nating masyadong mahalin. Gamitin natin sila, yes. Pasa natin, for example, sa ating, may property tayo or meron tayong material things na blessings din ng Panginoon kasi no, yung mga properties, blessings din ng Panginoon. Pero kapag naging dahilan siya ng pag-aaway, hindi na siya nagiging blessing. So, ganun po siya. So, kapag may material things ka or may property ka, for example, so ipasa mo sa iyong mga anak, bibigay mo sa iyong mga anak. So, yung blessing ng Panginoon. So, we recognize, we honor God with what we have, mga kasembreros. So, hindi yung puro selfishness yung nangiral, no? Especially sa ating mga ibang mga government officials, talagang na yung mga corrupt, no, at saka mga magnanakaw sa kaban ng bayan, talagang walang kabusugan, no, ang kanilang mga espiritu, mga kasmes, when it comes to loving money. Dinidiyos nila mga kasmes at saka sinasamba ang pera, kung kaya naging gahaman, naging magnanakaw, naging sakim na sila mga kasembreros sa pera na hindi naman sa kanila, no. It is people's money, kaya pera ng taong bayan, and yet sila po ang nagkamkam mga kasembreros kasi nga driven sila ng pagmamahal sa pera, no, driven ni Satan mga kasembreros ng pagmamahal sa salapi, no, na kahit naman hindi. So nagawa nila yung pagnanakaw mga kasmes at saka walang kakontentuhan sa pagmamahal sa salapi. So do not love the world or anything the world. If anyone love this world, so grabe, no, sabi dito kung minamahal mo daw yung mga bagay sa mundong ito, kagaya ng desires of our flesh, no, kasi yung mga desire ng ating puso, kahit ano na yung gustong ng puso, ng ating laman, no, let's say adultery, no, mag-ano ng maraming babae or asawa, mga customers or mga kabit or ganun ba. Tapos yung immorality, no, sexual immorality, yung paglasing for example. So tapos yung mga desires of our flesh. So, kung para kang mainggitin, masilosin, tapos, gusto mong magkamkam ng maraming bagay, and so on, mga kasembreros. Tapos, and the things our eyes see, no, yung mga nakita natin, ano ba yung pinapanood natin, no, baka iba-iba na, tsaka hindi pleasing sa harapan ng Panginoon. So, ano yung, basta, no, and ito sabi dito, the pride of this life, no, yung pride of this life,
Yung parang ayaw mo magpatalo. Bumili ng bagong kotse, bumili ng bagong bahay si kumpare or ang kapitbahay namin. So, ikaw rin dapat ganoon. So, bumili ng bagong ganito. So, pride of this life, kung paano nagiging mayabang ka in negative way, mga kasombreros. Kung may blessings ka naman, tapos you recognize God, you honor God, no? Kung pinapasalamatan natin ng Diyos, mga kasombreros, sa blessings natin natatanggap. So, that's good. Kasi nga, you honor God, no? You worship God, you glorify God with what you have na nagkaroon ka. Pero, kung mayroon ka, tapos parang puro yabang, puro pampahambog, no? Parang ganoon siya, mga kasombreros. So, yun na po yung mali, no? The world and its all desires will pass away, no? Kagaya na mention natin dito, mga kasombreros, talagang passing away, no? Kung temporary lamang, mga kasombreros, sa mga bagay sa mundong ito. But the man who obeys God and does what He wants done will live forever. So ito yung kaibahan. So yung tao daw na sumusunod, no? Nag-obey sa kay Lord, mga kasombreros, at gustong matapos yung gusto ni Lord na gawin natin, mga kasombreros, na nga, no, mahalin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ang ating kapwa-tao kagaya nating sarili, mga kasos. We are doing our purpose, no, ating right purpose, no, sa mundong ito, mga kasos. Yun ang magtatagal down, kasi nga bibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa langit kapag tayo po ay naging faithful sa Kanya sa mundong ito. This verse reminds us of the importance of prioritizing our love and devotion to God above all else. It is easy to become consumed by worldly desires and pursuits in a world filled with distractions, temptations, and fleeting pleasures. So talaga nakakainganyo kasi, no, nakaka-tempt, kung mapamadali kang mainganyo talaga ng mga bagay sa mundong ito. No, yung party-party, no, yung mapapasta, no, yung dinidesire, ginugusto at saka hinanap-hanap ng ating mga laman. So, ganoon siya, mga kasombreros. So, marami yan, mga kasombreros. However, this verse calls us to refocus our hearts and minds on God and His will for our lives. Loving God and following His commandments align us with His purpose and bring about true fulfillment and joy. So, ganoon siya. Dito, yung pagsunod sa Kanya, nagbibigay sa atin talaga ng true fulfillment sa buhay. Kasi, tingnan natin, yung mga taong gahaman sa pera, no? Wala silang kabusugan, wala silang tigil na kamkam ng ganito, ng ganyan, because walang fulfillment, walang sense of purpose. Wala silang satisfaction at contentment, mga kasombreros, because hindi sila nakafocus doon sa Panginoon. Hindi sila nakafocus sa giver ng mga blessings, kundi nakafocus lang sila dun sa blessings or sa mga bagay na meron sila, but not to the one who gave those blessings to them. So, ganun siya. Iba kasi yung nakatingin ka lang sa mga blessings na nasa harapan mo, tapos nakatingin ka at nagpapasalamat doon sa Creator sa itaas, mga kasombreros. Magkaiba po yun, ha? So, definitely, mas gugustuhin natin at saka dapat natin gawin ang focus tayo doon sa nagbigay sa atin. Okay, definitely nagpapasalamat tayo, no, sa pagkain ating kinakain, sa blessings na meron tayo, sa Creator. Okay, sa nagbigay, mga kasos. Parang mas mahal mo yung binigay sa iyo kaysa sa doon sa nagbigay sa iyo. No, parang ganoon ba, no? Parang tinitingnan mo lang, enjoy na enjoy ka doon sa binigay sa iyo, pero yung pasalamatan mo yung nagbigay sa iyo ay nawala, no, which is definitely hindi dapat ganoon ang nangyayari, mga kasombreros. So, kasi, paano pa tayo bibigyan ng blessing? Parang ganoon ba, no? Kasi hindi tayo nagpapasalamat doon sa nagbigay. Furthermore, we are reminded that the world and its desires pass away, but whoever does the will of God abides forever. This verse serves as a powerful reminder that the pursuit of worldly things is ultimately futile and temporary. So, yun, no? Parati inuulit-ulit dito ni Apostle John, na temporary lang talaga lahat ng mga kasombreros sa mundong ito. So, dear friend, final thought natin, dear friend, imagine balancing the demands of work and family. Just as you prioritize loved ones over fleeting distractions, dedicate your heart to God over worldly temptations. The new gadgets and trends will fade, but God's promises endure. So, are you ready to put lasting fulfillment above temporary thrills? So, yung desisyon, yung choice, mga kasombreros, ay nasa atin talaga. So, susunod ba tayo sa Panginoon or mas gugustuhin pa rin natin yung mga mundong ito or yung mga bagay sa mundong ito na temporary? Again, inulit natin, hindi po masama na mangarap,
Hindi masama na magkaroon ng ganito, ng ganyan. Ang masama lang, kung minamahal na natin ang pera, mas minamahal na natin ang mga bagay na ito over sa ating true fulfillment at true mission at true purpose sa mundong ito, which is to love God with all our heart, mind, soul, and strength, and love our neighbor as we love ourselves, mga kasombrero. So yun po yung dapat natin ginagawa. So wag nating ibigin ang mundong ito, mga kasombrero. Bagkus ay gawin natin yung ating purpose talaga as we mentioned. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and spirit na hindi natin ibigin ang mundong ito totally. In the mighty, holy, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. So, sa next segment, mga kasamaras, paalam po. I love you.